Nalalagay na naman mga kapatid, no, sa matinding kontrobersya etong China sa gitna ng nangyayaring kaguluhan o digmaan ngayon dito sa Middle East. Matapos nga mga kapatid na di umano'y sumablay na naman etong Chinese air defense system na ginagamit ng Iran, kung saan mga kapatid nakalusot etong airstrike nga ng Amerika at ng Israel na tumapos mga kapatid sa buhay ng Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Well, pag-usapan natin to mga kapatid, sumablay na naman nga ba etong missile defense system ng China? Samahan niyo ako mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So usap-usapan ngayon mga kapatid sa internet, sa mga balita, na muli sumablay na naman daw etong Chinese made na air defense system na tinatawag na HQ-9B. Una sa Sindor, ito yung ginamit din mga kapatid ng Pakistan laban sa India, kung saan ay wala ring nagawa ang Pakistan laban sa India. Ngayon mga tol, eto na naman. Diba? Kasi nangyari na rin mga tol sa Venezuela, diba naalala niyo meron din silang mga Chinese radar doon. So ngayon eto sa Iran, no? Ang ginagamit daw ng Iran ngayon itong China HQ-9B. Ano ba tong HQ-9B na to mga tol? Well, para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako. Mamaya na natin silipin tong first post, no. Tingnan muna natin yung dito sa Dito sa NewsX Live, Iran's air defense collapse despite Chinese upgrade. Pag-usapan natin to mga tol. Got an opportunity to prove themselves, and they were not able to do that. Well, after the June 2025 12-day Iran-Israel war, in which Iranian defense took heavy damages, Iran turned to China for rapid replenishment and spent a fortune. Malaki daw ang ginastos ng Iran. Tehran acquired HQ-9B strategic SAMs o SAMS anti-stealth radars and related systems in late 2025, early 2026 to rebuild its network. In acquiring these defense systems, Tehran acquired the HQ-9B strategic SAMS anti-stealth radars and related systems in late 2025, early 2026 to rebuild its networks. And from the reports and the kind of trajectory that is in fact shaping up when it comes to this war narrative, they are not working once again. Failure 1. Indian forces bypassed, jammed, or neutralized the HQ-9 radars and launchers. Ito yun. Dati to yung nangyari dun sa Pakistan versus India mga tol. Sumablay na to eh. Ngayon ginamit siya ng Iran. Dahil nga syempre vibe sila ng China, ginamit ng Iran to. Kaso sumablay na naman ngayon mga tol. O eto, lipat tayo rito sa ibang balita. Eto mula sa India na to mismo India na to mismo, first post. The United States and Israel launched coordinated airstrikes deep inside Iran. We're talking about precision strikes across multiple provinces. Radar sites were hit, missile batteries were damaged, military infrastructure were targeted. It was a carefully planned operation to punch holes in Iran's air defense shield. And that shield includes one controversial piece of hardware, the Chinese-made HQ-9B. So eto, nalalagay na naman ngayon sa hot seat etong China. Kung meron nga ba talagang kakayanan etong kanilang mga sandata sa aktwal na labanan. Bagamat hindi nakikisali ang China mga tol sa mga gera, wala silang kina-involvan na kahit na anong labanan ngayon, no? Tahimik sila, no? Payapa. Pero syempre mga kapatid, yung kanilang mga sandata is nagagamit naman ng ibang bansa, tulad na lang halimbawa ng Pakistan, at ito yung pinaka-latest ngayon, itong Iran. No? On papers, no? Magandang uri to, advance itong air defense system na to, pero iba pa rin kasi yung nakasulat sa papel at saka dun sa actual. So ano nga ba ang nangyari?
the Chinese-made HQ-9B. So what exactly is the HQ-9B? Think of it like a country's air bodyguard. Air bodyguard. Ito ang air bodyguard ng isang bansa. The HQ-9B is a long-range surface-to-air missile system developed by China. It's designed to shoot down fighter jets, cruise missiles, drones, and even some ballistic threats. So, ito ang trabaho nito. Dinisenyo pala to, etong missile na to, para pabagsakin mga missile, fighter jets, mga ballistic missile na paparating sa inyong bansa. For example, may papasok na mga fighter jets mula sa Amerika o sa Israel, papasok for example ng Iran. Ang trabaho nitong HQ-9B na to is para pabagsakin yung mga yon. Kung nag-release for example ng missile ang Amerika at saka ang Israel, ang trabaho nito is pabagsakin din yun. 'Di ba? Yun ang trabaho niya. Eh anong nangyari? Jets, cruise missiles, drones, and even some ballistic threats. On paper, it's impressive. It has a range of around 250 to 260 kilometers. Wow. Its radar can track over 100 targets at once. It uses phased array radar, meaning it scans the sky electronically, not mechanically. It launches vertically, meaning it can fire in any direction quickly. In theory, it's built to stop exactly the kind of attack Iran just faced. So, binild talaga siya para sa mga ganitong uri ng senaryo. Ito mismo yung senaryo na dahilan kung bakit ginawa itong missile air defense system na to. But here's the thing. A missile launcher is just the visible part. But air defense itself is part of a network. You need early warning radars, command centers, data links, electronic warfare protection, and integration between systems. If the radar is blinded, if the command center is jammed, if communications are disrupted, then your expensive missiles become useless metal tubes. And that's where things get interesting. Iran doesn't rely on just one system. It built layers. The outer layer includes Russian S-300PM U-2, Chinese HQ-9B, and its own Bavar 373. So, ito yung mga radar system na ginagamit ng Iran. No? The middle layer consists of mobile systems like Khordad and Rad. The inner layer is made of point defense guns and short-range missiles. The idea is that if one layer misses, the next catches. But that was also a weak point. You see, Iran's network is a mix of Russian hardware, Chinese systems, and indigenous platforms. Yun lang, di ba? Ito yung hardware na ginagamit ng Iran. Pinaghalo-halong Russia, China, at saka etong local made siguro nila. Mix of Russian hardware, Chinese systems, and indigenous platforms. Different software, different protocols, and different integration standards. Diba? Different software, different hardware, different protocols. Diba? Ang problema rito, isa lang ang sumablay at hindi nakipag-communicate dun sa iba, hindi nagkaroon ng maayos na communication, sablay. Diba? Walang mangyayari. Different software, different protocols, and different integration standards. Unlike tightly fused Western systems, Iran's setup isn't one brain. It's more like several brains trying to coordinate. In modern warfare, milliseconds matter. And if they don't coordinate, you lose. Parang ganito mga tola, para mas maintindihan natin. For example, meron kayong 3 guard. May 3 guard kang kinuha. Magkakaiba ng magkakaibang citizen. Meron silang language barrier. Mahihirapan mag-communicate yun. For example, ito Chinese. Yung isa naman English, yung isa sa Tagalog. 'Di ba? Kung hindi sila magkakaintindihan ng mabilisan, 'di ba? Magkakaroon ng delay o magkakaroon ng mali doon sa coordination ng 3 yun.
So ganito ngayon ang nangyari dito sa Iran. Meron silang Russian-made, meron silang Chinese-made at meron silang indigenous platform na tinatawag kung sino man ang gumawa nun. So tatlong utak yun na pinipilit tawag dito mag-communicate sa isa't isa. For example, may paparating na missile, yung outer layer, i-communicate niya dito sa inner layer, yung parang ganun ng itsura, parang ganun ng dating, malamang dun nagkaroon ng pagsablay, kaya tinamaan tuloy kung nasaan yung pinaka-target. So did the HQ-9B fail? That depends on what you mean by failure. Did it intercept nothing? We don't know. Did it stop some threats? Possibly. But here's what we do know. Major infrastructure was hit. Radar installations were reportedly neutralized early. If your radar goes down first, your missile system is blind. Wala na. Now, the HQ-9B is marketed as comparable to systems like Russia's S-300 and even influenced by designs similar to the US Patriot. China deploys it in sensitive regions like the South China Sea and around Beijing. So, its battlefield reputation matters. If it struggled in Iran under US-Israeli pressure, that raises questions, not just for Tehran, but for every country buying Chinese air defense systems. So yun lang ang problema, di ba? Nakalagay doon sa kanilang, kumbaga parang minamarket nila na compatible naman yun. Etong HQ-9B na to, compatible sa Russia, compatible mga kapatid magagamit. At ito'y malapit nga daw sa design noong Patriot air defense system naman ng Amerika. So ito ay ipinosisyon na rin ng China sa South China Sea. Pinaka-problema mga tol, dito nga sa mga ganitong klaseng senaryo, labanan, dito malalaman ng mga bansang gustong bumili ng ganitong uri ng sandata kung maaasahan ba talaga to, capable ba talaga to. Baka naman pag binili natin to, gagastos lang tayo ng napakalaking halaga tapos hindi naman pala sila mapapakinabangan. Kumbaga para kang nag-hire ng guard para bantayan yung iyong property pero yung guard mo tulog. Alam mo yon? Diba? Tulog. Walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari. Kumbaga hindi ka pa rin protektado. Diba? Para ka naglagay ng mga CCTV na hindi naman nakabukas. Para ka naglagay ng electric fence na wala namang electric. Diba? My goodness. Anyway, bilang mga Pilipino, bilang mga tao rito sa ating mundo, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayo magbigay ng komentary ng inyong reaksyon. No? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.